So mga sangkay, interesting itong balita ngayon dahil nga po may ginawa itong China di umano sa Amerika. So ito nga ba ay talagang aktual na pag-atake? Tingnan po natin ang balita sa international. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. Nako, matindi po yung topic natin ngayon mga sangkay dahil nga po itong balita ay talagang kapit na kapit po sa international media at maging ako nagulat at gusto ko rin pong malaman kung ano nga ba ang katotohanan tungkol po dito dahil kung nagkataon guys, no, na talagang totoong may pag-atake ang China sa Amerika, ito po ang simula ng matinding kalbaryo ng mundo. We know mga sangkay na hindi po talaga magpapagapi itong Amerika at ganun din po ang China, hindi rin po sila magpapa-api sa Amerika. Both these countries, okay, ang parehong mga bansang ito ng mga superpower nation ay talagang nagpapaanuhan ngayon, nagpapaangasan sa international. At ito po yung balita ngayon mga sangkay na very interesting. Okay, anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So kung nanonood ka dito sa YouTube, i-click mo lamang po yung subscribe button na makikita sa ibaba at i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? Napakadali lamang po yan. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan din na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, eto. Interesting to mga sangkay kasi ayan o. Sabi po dito, a secretive lab under the state-owned China Electronics Technology Group Corporation has conducted simulations on how U.S. warships could be attacked using space weapons and hypersonic missiles and published a research paper about it. So, hindi pala ito yung aktual na pag-atake, mga sangkay. Pero, ito pong sinasabi dito, na tila baga pinagpapraktisan na po ang Amerika kung papaano sasalakayin gamit po ang space weapons at tinatawag na hypersonic missiles. Masyado na pong anuhan to, mga sangkay, no? Talagang nagbababad na po sila ngayon sa pag-aaral kung papaano umatake. China Electronics Technology Group Corporation has conducted simulations on how U.S. warships could be attacked using space weapons and hypersonic missiles. So yun, mga sangkay, galing po ito sa international media, not from me. But ito nga pong China ay pinagpapraktisan na po ngayon yung Amerika. Ang tanong dito, naging matagumpay ba itong kanilang sinasabing pagkukonduct ng simulations kung paano aatakihin yung mga warship ng Amerika. We know how gaano kadelikado itong mga warship ng Amerika. Matitindi po yan, hindi po yan basta-basta. Kaya hindi rin po natin mabasa kung gaano katindi itong sinasabi nilang hypersonic missile attack laban po sa US warships. The report claims that a research paper has also been published on the same. Now, the Chengdu-based institute called the Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory works on electronic warfare equipment for the Chinese military. It has successfully simulated an attack where the People's Liberation Army catches a U.S. warship off guard. Okay. So itong ginawa nila, mga sangkay na simulations, attack sa mga warship di umano ng Amerika, ang lumabas mga sangkay, ito, pinagpapraktisan po nila, di ba? Ang lumabas daw, naging matagumpay. At off guard po ang Amerika. Ibig sabihin, hindi po nila nabantayan mga sangkay itong pag-atake from, tinatawag na hypersonic missile attack from space. Ngayon mga sangkay, gaano nga ba ito katindi? Itong sinasabing space weapons at hypersonic missiles. Yan po yung kanilang plano Pero yung Amerika kasi talaga, masyado pong masikreto no? Kung ano po yung kanilang mga weapons. Using a combination of electronic warfare and new age hypersonic missiles.
According to the report, this is one of many laboratories that have conducted such exercises. Louis Shicheng, the lead scientist at the lab, says that with the evolution of the concept of war and the advancement of technology, space has become a new commanding height, fiercely contested by the world's military powers. Sobrang high-tech na po, mga sangkay. Kaya nga po yung susunod na digmaan, ito po ay digmaan na po ng mga labanan po ito ng mga IT. Yung mga magagaling po sa computer, sila po ang maglalaban-laban dito. Naitapik na po ito natin dati, mga sangkay. Paano nga ba tatakbo ang digmaan in the next Third World War? Or ano ba? Ano bang mga susunod na digmaan like Armageddon or etc. Kung magkakaroon man ng pangatlong digmaan pandaigdigan, mga sangkay, it may be. Possible po talaga. Ang maglalaban-laban po dito, mga magagaling sa computer, mga hacker. Kasi halimbawa na lamang po magpapalipad ng nuclear. So, yung kabila, ang gagawin nila, i-hack nila yung system. Tapos instead na tatama doon sa kabilang bansa itong nuclear, pwedeng bumalik sa kanila. So ito po yung mga nakikita po natin na possibility when it comes to war in our modern days. Okay? Ganito na po ka-high-tech ngayon. Now, let's tell you how the simulation works. Tingnan po natin. Paano nga ba ginawa itong simulations? First comes the detection of missiles. The researchers base their simulation on the US military using the Spy 1D radar. The Ali Buke class warship is a guided missile destroyer which mainly uses this radar to detect long-range anti-ship missiles. In its simulation, the researchers assume that together with its warplanes, the combat range of the US aircraft carrier was 1,000 kilometers. Now, the Chinese military could fire its hypersonic missiles from 1,200 kilometers away. The hypersonic missiles would head skyward for over 200 kilometers. At the same time, the satellite electronic warfare systems present over the US carriers keep suppressing their detection through radar. Now, the US warship's radars do not detect them until 10 minutes after launch. By then, the missiles are just 50 kilometers away. Now, here are the satellites would be complete in their mission, and Grabe, no? Satellite na po yung gamit dyan. jammers on the missiles would take over. The missiles perform terminal maneuvers for further penetration until they destroy the target. According to the researchers, merely 3 satellites in low Earth orbit would be sufficient to carry out such an attack. Grabe. Mga satellite po yan ng China. Mga sangkay na gagawin po nila, gagamitin po nila sa pag-atake laban sa Amerika. Where 28 such satellites would be sufficient to carry out a global strike. Grabe. Global strike. Grabe, no? Ganun po ka-high-tech yun yung mundo natin. Ganito yung digmaan na paparating, mga sangkay. So itong China, akala ko talaga totoong umatake na ang China. Medyo delikado ito. Kung talagang sila yung umatake na sa Amerika. Dahil nga po, kapag nangyari ito, malaking problema po talaga yan. Sigurado papasok po ang mundo sa ikatlong digmaan pandaigdigan. Pero, mga sangkay, tatanungin ko kayo, ano ba sa tingin nyo? Talaga bang uubra itong gagawin ng China sa Amerika just in case na magkaroon ng digmaan? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. At ngayon, mga sangkay, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Mga born-again Christians dyan, I'm sure magugustuhan nyo yung mga topic natin dito dahil about po ito kay God, about sa Bible, o Bible prophecy. So, click the subscribe, click the bell, and click all. That's how simple. Okay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.